sila'y sadyang magkaisa. Amen? So, ganun po ang Diyos na pinapakilala ng Biblia. Ang Diyos na pinapakilala ay mali yung paniniwala ng iglesia, ang Ama lang. Dapat wala kang makakababasang espiritu at anak. Ano? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay, so yun po ating pag-aaralan. So, in this chapter, ang Banal Espiritu po emphasize. Bago ko po ibigay sa inyo yung ating pamagat, ating mapapansin sa verse 1 to 12, patulang ko po, babadali laang. Ngayon, sa English, alam niyo po ang problema sa Tagalog, may kulang. Ating tingnan po sa English. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kapag ikaw na kay Kristo, hindi ka nahatulang papuntang impyerno. Kaya biyayaan na kay Kristo. Amen? Dahil si Kristo na ang hinatulan sa ganang atin. Yung kasalanan natin, dinala na ni Kristo. Kaya namuhi sa kanyang Ama, kaya nalugod ang Ama na siya'y parusahan at ipako sa krus at ipinatay dahil binitbit niya ang ating mga kasalanan. Wala siyang kasalanan, hindi siya karapat-dapat patayin ng Ama. Pero nang dalhin niya ang kasalanan mo na nampalataya kay Kristo, siya'y pinatay. Yung hatol na sa ganang atin, siya yung hinatulan. Kaya hindi na tayo hahatulan kapag ikaw ay kay Kristo na. Amen? Pero meron dapat iliwanagin. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Sino na kay Christ Jesus? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala po yan sa Tagalog. Ang na kay Kristo, na hindi nahahatulan ng Ama, sapagkat ang hinatulan ng Ama ay si Kristo mismo nang dalhin ng ating kasalanan. Pero paano nangyari ng ating kasalanan ay talab na dinala ni Kristo? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ibig sabihin mga kapatid, may kinalaman ang Banal na Espiritu kung bakit tayo ay kay Kristo ngayon. Pag sinabing who walk after the flesh, who walk not after the flesh, ibig sabihin, hindi mano-mano ang pagiging kay Kristo. Hindi sa talino kaya ikinakay Kristo. Hindi sa galing na paikinig mo dahil ikinakay Kristo, kundi may Banal na Espiritu. In fact mga kapatid, kung bakit hindi tayo pwedeng tanggapin ng Diyos, dahil hindi natin kaya maging sakdal na sundin ng Diyos, tayo ay sa pagkakasala at pagkakasala lamang. Ligtas ka na nga nagkakasala palagi tayo Akalain niyo po, lagi ka nang sinaway, huwag kang addict sa cellphone, lalo sa mga games, pero maraming kabataan hanggang ngayon addict. Hindi makapag-post ng verses, hindi man lang makalike. Bakit? Lulong sa cellphone. Huwag kang magtatanggi, huwag kang magsisinungaling sa akin. Halata ko yan. Walang masiglang Kristiyano, nalulong at addict sa cellphone. Ligtas ka na. Ligtas ka na. Pero bakit addict ka pa dyan? Kapag ikaw'y kabataang addict sa cellphone, hindi mo makayang akayin ang mga mahal mo sa buhay. Ikaw nga hindi mabago, tapos ako akayin mo magbago. Naintindihan niyo ba yan? Young people, are you listening? Kaya kong i-discern. The way nagmamatsyag ako sa media. Marami diyang young people, di mo lang makapag-like ng ating verses, di makapag-post. Bakit? O iniwala, may kinalululungan niyang iba. Amen? Ngayon, dahil hindi natin kaya, bakit? Walang taong hindi nagapi ng kasalanan. Walang taong hindi nagkasala at hindi magkakasala. Kaya ang Diyos nag-provide ng taong ipinanganak ng Espiritu. Kaya walang kasalanan. Kaya kung pagpapansinin natin, yung kay Kristo ay mga taong kaya naiintindihan si Kristo at yung Kristong ito ay yung nabuhay at nagtagumpay sa kasalanan. Kaya wala nang hatol sa atin dahil si Kristo ay hinatulan para sa atin, hindi dahil sa kanyang kasalanan. Mahabang basa. Sige, patuloy natin. Verse 2. Yan niyo po, sabi. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Yun pong Banal na Espiritu na namunyagi sa buhay ni Kristo, mga kapatid, yun po ang naging dahilan kung bakit na-fulfilled yung kautusan. Walang sino man sa ating kayang makaganap sa kautusan, pero may isang taong nakaganap niyan. Si Jesus, bakit? Siya ipinanganak, hindi katulad nating nagmana ng kasalanan. Siya ipinanganak na banal. Are you with me? Kaya ang pagiging kay Kristo ay hindi after the flesh.
kundi ayon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, mismong ipinanganak ng Banal na Espiritu, yung tao hindi magkakasala. At yan ay si Kristo. Kaya dinidiin dito sa kapitulong ito, ang emphasize sa Holy Spirit, maging sa kalagayan na ang sinuman sa atin ay wala ng hatol. Dahil ito yung nangyari dahil ng Banal na Espiritu. Verse 3, for what the law could not do. Hindi kaya ng kautusan, kaya kawawa yung mga Sabadista, nagpipili sa kautusan, hindi nga natin kaya. Kaya nga mayroon yung Diyos na nagkatawang tao na walang kasalanan at hindi nagkasala, siya yung mag-aahon sa ating kautusan, sa ating kawalang kakayahang gawin ng kautusan. Pero bakit kaya niya? Kasi siya ay nasa Espiritu. Are you with me? Tayo nasa laman. Tayo nasa mundo. Tayo nasa galit. Tayo nasa demonyo. Tayo nasa sanlibutan. Tayo nasa hilig na kung anong kalikamor ng mundong ito. Pero si Kristo walang kinahiligan kundi ang Ama. Are you with me? Verse 3. For what the law could not do, hindi kaya, in that it was weak through the flesh. Mahina tayo. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Hindi siya makasalanan, katulad lang. Nagkatawang taon tulad natin. And for sin, condemned sin in the flesh. Hinatulan niya ang kasalanan sa kalaman. Siya yung dumurog, gumiba, nagwasak, nag-alis ng kapangyarihan sa atin sa magitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Kaya tayo, hindi na ibinibilang na makasalanan at wala ng hatol. Hindi sa paraan ng ating sarili, kundi sa magitan ng paglakad sa Espiritu. At yan ay si Kristo lang ang tumupad. Hindi natin kaya yan. Amen? Kaya mga kapatid, pakinggan ninyo ang Banal na Espiritu. Hindi siya isang mahinang persona. Imposibleng mai-provide ang tagapagligtas kung walang Holy Spirit na nag-provide ng tao na hindi nagkasala. At yan ay Panginoong Jesus lang. Pandalawa, hindi ko napapatulan lahat. Kasi gusto ko nang dumako doon sa topic mismo natin. Verse 13, sabi diyan, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Mga batid, ito pang maganda. Ang tao ay nababago lamang ang kanyang style of living dahil ng Banal na Espiritu. Kaya may mga tao na ngayon, bagaman nagkakamali, ay hindi na masaya sa buhay, sa kamalian. Ang Banal na Espiritong ito ang pumapatay ng masasamang pita ng laman. Are you with me? Kaya ikaw ngayon, hindi ka na mahilig sa sigarilyo pag may Holy Spirit ka. Hindi ka na mahilig sa mga immorality. Yes, nagkakamali ka, pero hindi na nihilig. May Holy Spirit na papatay ng iyong hilig na yan. Kaya mga taong walang Holy Spirit, ang hilig na yan, puro laman, puro kasalanan, puro karimlan, puro kagalitan, puro pagsuway sa Diyos. But walang Holy Spirit. Are you with me? For if ye live after the flesh, kung ikaw'y nabubuhay sa iyong laman lang, mamamatay ka. Kaya iba dito, papatay na. But if ye, kung kayo, through the Spirit, do mortify the deeds of the body. Alam mo kapag may Holy Spirit ka, mamamalayan mo lang, pinapatay na, utay-utay yung iyong masasamang hilig. Kaya ang credit ay wala sa iyo, kundi sa Holy Spirit na nakatira. The Holy Spirit is the very source why we are mortifying the work of the flesh. Na kung saan, kung wala kang Holy Spirit, kinagigiliwan mo yan, hindi mo yan kaayawan. Ang iniwala, salamat kayo na andito. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mga bisita natin. Pero mind you, malimit sa atin, pinagbibigyan lang natin yung nag-aanyaya sa atin. Hindi yan bumubukal sa'yo. Are you with me? But anyway, salamat, at least you are here. Amen? You know. Amen? Pero alam niyo ba mga kapatid, kapag may Holy Spirit ka, ang Holy Spirit mismo, ang papatay ng mga ayaw niya sa'yo. Kung hindi man biglaan,
utay-utay. At yan ay magaganap kapag tayo na-rapture na kompleto. Amen? Ganyan po ipinagdiinan ng Holy Spirit. Magbasa po kayo. Tanyo ha, napapansin nyo ba yung aking devotion? Dati kasi ako nagde-devotion, pero i-challenge ko ang sarili na iwanan kung may outline yon. Kaya pagtanda ko, pag namatay ako, bubuklatin na lang ni Jimuel. Pinagsikapan kong i-outline ang Bible. Amen? Are you with me? And I challenging you, don't just read the Bible, meditate it. Study it. For if you live after the flesh, kung ikaw ay nabubuhay sa panglaman lang, mamamatay ka. But if ye, through the Holy Spirit, mortify the deeds of the body, ye shall live. Amen? Kaya masigla at buhay ang mga taong may banal na espiritu sa usaping pang Diyos. Tanyo po ang pagkatao ang tayo walang espiritu, mamamatay yan. Ano ka naman pinagsasabi ng pastor na yun? Wala namang kagaling-galing eh. Bigay itong mga ito yung nawiwili din, yung laang naman eh. Sa iyo, yun lang yun. Pero kapag may banal na espiritu, napakaganda nun. Yan ang kaibahan. Amen? Pansinin pa natin. So, the believers are now no condemnation who walk not after the flesh, but after the Spirit. The believers mortifies the flesh by the Holy Spirit. And then verse 14 to 17, ito pa maganda. Ito pa maganda. Are you with me? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Balikan natin ang verse 9. Balikan natin ng konti yung verse 9. Nandiyo pa ba kayo? Pasensya na kayo, English tayo. Yan po ang hawa ng Vietnam. But ye are not in the flesh. Kapag ikaw ay na kay Kristo na, at yun ay naganap hindi dahil ng laman, but after the Holy Spirit, if you are already in Christ, by the Holy Spirit, you are now no longer living after the flesh. You are not in the flesh. Are you with me? Ano ibig sabihin? Kapag ikaw na kay Kristo na, hindi ka na katulad ng iba na nabubuhay na panglaman lang, walang pakialam sa Diyos. Amen. But in the Spirit, ito pa ang warning. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Yan. Ang nakikinabang natin pag-uusapan ngayong umaga ay yung tinitirahan ng Holy Spirit. Ito yung warning. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Sabi sabihin, huwag mo sabihin ako may relihiyong akin, ang tanong ko dito, may Holy Spirit ka ba? Huwag mo ipagmalaki ang relihiyon mo, ang kabaitan mo, ang tinapos mo, ang anyo mo, dahil ang ino-honor lang ng Diyos para matanggap na ikaw sa Diyos, dapat may Holy Spirit ka. Kaya hindi birong usapin at magaang usapin ang banal na espiritu dahil kung wala ka nito, hindi ka sa Diyos. Magpakaganda-ganda muna. Magpakasikat-sikat muna. Magpakatali-talino muna. Magpakabantog-bantog muna. Magpakayaman-yaman muna. Magpakasipag-sipag muna. Magpakabait-bait muna. Kung wala kang Holy Spirit, hindi ka kay Kristo. Are you with me? Kaya ina-emphasize yan. Ibig sabihin, hanggat wala kang Holy Spirit, pa-impyerno ka. In fact, yung reality nananampalataya kay Jesus, para maging tunay, dapat pinagtibayan ng Holy Spirit. Kasi magkaisa ang Ama, Anak at Holy Spirit pagdating sa kaligtasan. Don't just claim you believe Jesus Christ without having the Holy Spirit dwells in your hearts. Amen? Okay, patuloy natin po ang verse 14 hanggang 17. Bago po tayo dumako, part of my introduction. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yung pinapangunahan, yung tinitirahan, sila yung mga anak ng Diyos. Hindi, kaya huwag kayong maniwalang lahat ay sa Diyos. Yung lamang lahat ng reliyon ay sa Diyos yan. Hindi nga eh. Kaya basahin mo ang Romans chapter 8. Yung ang walang Holy Spirit, hindi sa Diyos. Paano mo sasabihin sa Diyos lahat? Tama ba? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Then verse 15, for we have not received the spirit of bondage. Kaya mga kapatid, kapag may Holy Spirit, hindi ka naalipin ng kautusan, hindi ka naalipin ng kasalanan, malaya ka na. Are you with me? Wala nang hatol. Hindi ka na dadali sa impyerno. Hindi na tayo bondage again out to fear,
takot na takot mamatay, masaya ka, at least hindi ka nasisingilin. But you have received the spirit of adoption, whereby we cry. Kaya itong ating pag-aaralan, intercession, spirit of intercession. Walang may Holy Spirit na hindi nagpipray. Likas sa tinitirahan ng banal na Espiritu ang manalangin. Yung nga walang Espiritu na nanalangin, di lalo yung meron. Diga? Kapag ikaw ay anak, likas na tumawag sa Ama. Kaya kung talagang anak ka ng Diyos, dapat nananalangin ka talaga sa Diyos. Amen. Then verse 16. The Spirit itself, huwag natin questionin yan, beareth witness with our spirit that we are the children of God. Alam niyo po, kaya sabi ko sa inyo, ang tunay na nagmamalay sa Diyos, may tamang pagtugon sa Diyos. Are you with me? Dahil ang Espiritu ay nagpapatibay na tayo anak ng Diyos kasama ng ating Espiritu. Alam niyo ba ang tao binubuo ng 3 sangkap? Are you listening? Tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Dahil ang Diyos ay 3 persona, kaya ang nilikha niya 3 ring sangkap. Ano yon? Meron tayong Espiritu, meron tayong kaluluwa, meron tayong katawan. Ano ang function ng katawan? Matulog. Kaya kayo, nagpapangsyon lang ayon sa nature. Amen? Bakit? Yan ang nakain, yan ang nainom, yan ang napapagod. That's the body. Ang tawag yan ay physical consciousness. Ang soul. Ano ang soul? Ito yung self-consciousness. Kaya makikita niyo, walang asong mahilig magsalmin. Amen? Wala kayo nakikitang unggoy na mahilig manalamin. Ikaw lang yon. At ako. Bakit? Tayo ay self-conscious. Meron tayong soul. Nagpa-picture. Sino unang tinitingnan mo? Ikaw. Ikaw na nga yung pinakamalabo, yung panghanap eh. Bakit? Kasi tayo likas na self-conscious. Bakit? Meron tayong soul. Yan ang tinatawag na self-consciousness. Amen? Ano yung Espiritu? Yan ang God's consciousness. Yan yung hininga ng buhay. Are you with me? Yan ay galing mismo sa kalikasan ng Diyos. Kaya ito yung pangkamalayang pang-Diyos. So ang ating Espiritu, kapag tinirahan ng Holy Spirit, malay na malay tayo ngayon sa Diyos. Pero yung taong walang Espiritu, wala. Ang malay lang niya kung anong kakainin, kung anong pagpapaganda sa bahay, kung anong latest ng cellphone, kung anong latest ng sasakyan, kung anong sasabihin ni amigo at ni amiga. Yan lang, puro pang pride. Pero never na hinanap ang Diyos in reality. Are you with me? Madaling matanggap yan kapag hindi ligtas. Pero yung nagsasabing ligtas, hindi pa rin ganun. Yan ang delikado. Kasi mababasa niyo po sa Bible, there are false brethren. Madaling magpabautismo. Madaling magsabing ako'y kay Kristo. Pero are you conscious to the Holy Spirit? Amen? Amen. Okay. Then, finally, itong ating pag-uusapan. The believers are intercedes by the Holy Spirit. Ano ba ang intercede? Babasahin natin ang talata, ano? Likewise, the Spirit, the Holy Spirit, helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us. Ano ba ibig sabihin ng intercession? Are you listening? Kapag ikaw ay may Holy Spirit habang nasa lupa pa, siya ang tumutulong sa atin para manalangin. Si Kristo nado sa itaas, nananalangin para sa believer. Ang Holy Spirit, pag sinabing intercession, nananalangin para sa iba. Are you with me? Ito ang paliwanag. Intercession is the act of praying on behalf of others. Kaya wag ho tayong sakim pagdating sa panalangin, lagi ka na lang iyo. Ipanalangin mo rin yung kadais mo. Tingnan nga ninyo yung mga kadais kung may muta na. Tingnan nga ninyo yung mga kadais,
Ano, yung hindi nag-enjoy sa message, may ibang ini-enjoyan yan. If you're not excited to the message of God, you enjoy something outside of God. Kaya walang Kristiyanong masaya pag linggo, paglubog sa kasalanan, Lunes hanggang Sabado. Walang masayang Kristiyano sa oras na ginugugol natin kapag araw ng linggo. Kapag Lunes hanggang Sabado, puro computer ang hawak mo. Amen. Huwag kayong magmamaang-maangan sa akin. Huwag kayong magkukunwari, bistado tayo ng Diyos lahat. Ang sa atin, yumuko at tumingin ng tawad. Huwag kang mahirating lumbay ang iyong spiritual life. Pwede namang sumigla. Man, pwedeng sumigla! Huwag kang masanay sa nagpapalungkot ng buhay. Iwaksi mo yan. Iwaksi mo yan. Lalo kung may Holy Spirit ka, tutulungan ka niyang i-mortify ang masama mong hilig. Kaya kung bakit talon-talunan ka, baka wala kang Holy Spirit. And you're not yet belong to Christ. Amen? Intercession. Intercession is the act of praying on behalf of others. So, as I praying for you, do you pray for me? Amen? Ano pagpipray mo sa akin? Mamaya tuturuan tayo ng Holy Spirit. Kasi hindi tayo marunong manalangin. Yan ang sabi ng Bible. Pleading with God for their needs and concerns. It is a form of prayer where one stands in the gap for someone else, acting as a mediator between them and God. So yun po ang spirit of intercession. Ang Holy Spirit ang namamagitan sa atin sa Diyos. Dahil hindi tayo marunong manalangin. Amen? Wala tayong magagawa. Bible ang nagsabi, wala ni sino man sa atin talagang marunong manalangin. Yan ang sabi ng talata. Hindi porke nakaupob ka, nananalangin ka. Nakakaduda nga pag ikinakaupob na. Lalo't during preaching. Hindi porke kinakapagsalita na matitimyas, mayayabong, at matatamis na salita publicly sa prayer, ay marunong kang manalangin. Yung nga nakakapagtaka bakit ay yabong mo manalangin pagka public, pero sa personal, hindi naman. Di pakitang tao din laang. Amen? Sino ba nag-preach niya? Para naalaala ko lang. May nag-preach ng ganyan eh. Sapat ang maliit na panalangin, basta galing sa puso. Pero sa mabubulaklak na salita, na hindi naman ginagawa sa kanyang pribado, talagang paimbabaw lang yon. Pero hindi lahat ng mahabang panalangin paimbabaw. Dahil si Nehemiah, isang chapter laman ng kanyang panalangin. Di ka? Ngayon, una, bakit Spirit's intercession? Bakit ang banal na Espiritu ay nananalangin sa ganang atin? Bakit ang banal na Espiritu ay tinutulungan tayong manalangin? Kaya kapag may banal na Espiritu ka, tsak mananalangin ka at tutulungan ka pa niya. Kaya nakakapagtaka yung may Espiritu daw, hindi man lang nananalangin. Kakain na lang ng gayon. Pag nagpo-Mobile Legend, di man lang mag-opening prayer. Bago lumaro. Ito ang ipapayo ko sa inyo, bago kayo maglaro ng Mobile Legend, mag-pray ka muna. Baka tulungan ka ng Holy Spirit na hindi mo na ituloy. Yan ang problema sa iyo eh. Amen? Yan naglalaro ng Mobile Legend. Naglalaro ng Dota. At kung ano pa mga uso ngayon, mag-pray ka muna. Sabihin ko sa iyo, Chuck, hindi ka talaga marunong manalangin. Hindi ka sasamahan dyan ng Holy Spirit. Huwag mong sabihin sa akin makajus ka na makamundo ka. Kaya nga, love not the world, neither the things that are in the world. Sapagkat sa mundo, wala ang pag-ibig ng Diyos. You cannot tell me that you love the Lord if you're loving the world. Amen? Amen? Amen! Young people, nagkakaintindihan ba tayo? O kaya hindi nyo na maipintahan yung puso. Pastor, parang ako yata kilala nyo maghapon. Ang Diyos ang nakakakilala sa iyo. The reason, bakit Spirit's intercession?
Verse 26, nandiyan po bakit? NB. Nagkakaintindihan na ba tayo kahit English? Dadandahanin ko. Likewise. Alam mo kayo nag-preach doon na may interpreter, ang hirap. Gustong-gusto ko na sumalita pa Salamat na lang. At least kahit paano, nakakapag-isip ako na sasabihin habang nag-i-interpret. Likewise, the Spirit also helpeth. Alam mo kung bakit? Tayo tinutulungan. For we know not what we should pray for as we ought. Ito ano ang reason? Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Mahina tayo. For we know not what we should pray for as we ought. Ito ang inyong tatandaan. We just only don't know how to pray, but also what we ought to pray for. Yan po ang problema sa atin. Hindi natin alam kung paano manalangin at hindi rin natin alam kung ano ang dapat ipanalangin. Do you believe that? Kung hindi ka iniwala dyan, huwag ka na maghawak ng Bible. Sa totoo na, kapag wala kang Holy Spirit, hindi ka talaga marunong manalangin. Nag-anyong nananalangin. Pero sa Bible, hindi talaga tayo marunong manalangin ng nararapat na ipanalangin. Bibigyan ko ng ilang halimbawa. Na talagang makikita niyo po sa Bible mismo, kapag unsaved pa, kapag hindi ligtas, kapag walang Holy Spirit, hindi tinatanggap ng Diyos ang panalangin. Bakit? Mali. Hanggat wala kang Holy Spirit, hindi ka talaga marunong manalangin. Hindi lang sa hindi marunong manalangin, hindi ka marunong manalangin ng tama. Hindi tayo marunong humingi ng dapat nating hingin. Sa totoo na. Lagi yung pangarap natin, garni. Pero sala sa listahan ng Diyos. Bigyan ko ng halimbawa. Under niyan, the unsaved prayers. Yan niya, the Pharisees. The prayer of the Pharisees. Yan niyo po, late 10 to 12. May dalawang lalaki sipanhig sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ano sabi ng Pariseo? Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Ibahin to. Bigating tutol. Na mga manglulupig, mga liko, mga mangangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12, makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Ano ba, nung bumaba siya, hindi siya tinanggap ng Diyos. Bakit? Hindi yun ang tamang pananalangin. Ang tamang pananalangin, nakatuon sa Diyos, hindi sa sarili. Are you with me? Amen? Kalimitan natin hinihingi pang sarili, hindi pang Diyos. Amen? Sasangkalanin mo lang ang pangalan ng Diyos, pero agenda mo yan. Naku, ako'y magkapera lang pag ako'y hindi nagpagamit sa Diyos ang lagay na yan. Bit nagkapera'y wala ka pa rin. Amen? Makatapos lang ako ako'y magpapagamit sa Diyos. Ang tagal mo na tapos ka na nga Alam niyo, kapag wala kang Holy Spirit, nakatuon lang sa sarili mo ang lahat ng iyong hinihingi. Amen? Amen? Ang abot ng pangarap mo na hinihingi sa Diyos ay nakapaltak lang sa bagay ng lupa, hindi tag-os sa langit. Yan ang panalangin ng Diablo. Ang Diablo ay nag-iisip lang ng mga bagay ng lupa, pero hindi siya nag-iisip ng mga bagay ng Diyos. Are you listening? Hindi tayo marunong manalangin. Yan ang sabi ng Bible. Hindi tayo marunong manalangin. Bakit? Hindi tayo marunong humingi na kung ano yung dapat nating hinihingi. Ang kalimitan, kapritsyo natin, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Are you with me? The Pharisees, not only the Pharisees, but the prayer of the man on the cross. Tingnan po yan, doon sa 23:39, dikat may dalawa nakapako.
Yung sa kaliwa, dinala ng Diyos sa paradise. Ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Pero meron taong mamamatay na, hindi pa rin tama ang panalangin eh. And one of the male factors which were hung railed on him saying, "If thou be Christ, save thyself and us." Nanalangin yan. Pero hindi pa rin inonor ng Diyos. Bakit? Nakapaltak pa rin sa kanyang sarili. Walang pagsisisi. Hindi katulad nasa kaliwa, Panginoon, alalahanin mo ako. Sabi niya doon sa kanan, ikaw, kaya tayo napako dahil tayo, dapat ipako tayo makasalanan. Walang ganyang diwa ang pananalangin ng taong yan. Papatay na hindi pa rin marunong manalangin. Hanggat wala kang Espiritu ng Diyos, puro sarili lang ang kayang abutin ng iyong mga inihingi. Puro pang pamilya, puro pang sports. Di lang pang pamilya, pang sports pa. Diyos na nasabi, hindi ka tayo marunong manalangin. Amen? That's the prayers. Ito pa malupit sa Matthew 6, 7 and 8. Not only the Pharisees' prayer, the prayer of the man on the cross, on the right hand of Christ, then the profitless repetitions. Tingnan po, sabi diyan, 6, 7, and 8. But when ye pray, use not vain repetitions. Pag sinabing vain, that is profitless. Walang kwenta, walang pakinabang, empty, hungkag, walang laman. As the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Ay mga kapatid, hindi po rikiki. Ama namin sumasalangit ka, sambahin mo, bigyan mo kami ng kakanin, araw-araw kami ng bahalas pang ulam. Di ka akala nila sa kadadami ng dada, ang Diyos ay madadala. Hindi talagang marunong manalangin ang tao. Nakita yan sa buhay ng Pariseo. Nakita yan sa kanan ng, doon sa nakapako sa kanan ng krus ni Kristo. At nakita yan mas mo sa ating kinasanayang panalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng disgrasya, ang Panginoon ay wala sa iyo. Yan ang ating kinasanayan. Sa totoo na, yan ang boring pakinggan, hindi yung preaching. Sa totoo na, kapag ako nakikinig ng dasal, at talaga ako nakikinig, kapag may pansitan na, yung gising na ako. Bakit? Nakakaumay namang pakinggan. Kung ikita talaga nagtutoo, hindi yan pagiging busong. Hindi nakakabusong, hindi naman tama. Hindi kabusungan yan. Bakit? Hindi igagalang yan. Ayaw ng Diyos niyan eh. Ba't ko igagalang yan? Tama ba? Pero dyan tayo namulat. Akala sa kadadami ng kadidiha, didinggin sila ng Diyos. Yan yung prayer na walang kwenta. Tingnan po ha. But when ye pray, use not. Huwag mong gawin ito. Vain repetitions, paulit-ulit, hanggat hindi natatapos yung bilog. Ay talaga na ako ganyan, lungangin na eh. Pag hindi ka naman sumabay, hihilahin ang patilya mo. Pero sabi ng Bible, walang kwenta. Bakit? Hindi talaga ang tao likas marunong manalangin. Yan ang reason, spirits of intercession. May dahilan why hindi tayo marunong manalangin. Tama? Tama. Ba't pa niya tayo tutulungan kung kaya naman natin? Tama ba? Kaya nga dumating ang Holy Spirit, ultimong sa pananalangin, tutulungan niya tayo. Bagaman hindi lang yan, pati sa mga masasamang nasa ng laman, tutulungan niya tayo. Pero isa sa tutulungan tayo ng Holy Spirit, maging sa pananalangin. Amen? The profitless repetition. Basahin ulit natin, verse 7 and 8. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Alam naman ng Diyos ang ating pangangailangan bago pa tayo tumawag. Pero manalangin ka pa rin. Bakit? Ang talagang aim ng Diyos, ikay maging malapit sa Kanya. Hindi ka interesado sa ibibigay, doon sa nagbibigay. Are you with me? Amen. Not only the unsaved prayers, but also the ungrounded believers' prayers. Alam mo, ang hindi lang marunong manalangin ay yung mga hindi ligtas lang. Hindi lang ligtas ang hindi marunong manalangin. Maging yung ligtas pero hindi malago. Are you with me? Amen. Tanya yung iba, gadasal pagkatapos man diskuhan. Hindi ka nakakaintindi mga ito ng kung ano yung tama.
Amen? Amen? Halatang-halata mo ang tao na mali ang kanilang paniniwala. Bakit? Ang lifestyle nila ay mali. James chapter 4 verse 3. James chapter 4 verse 3. Even the believers who are not grounded to the Lord don't know how to pray. Yes. Nananalangin ba kayo? Kayo ba'y nananalangin din? Amen? Pero bakit pa tayo tutulungan ng Holy Spirit? Nananalangin naman pala tayo. Iga? Kayo ba'y may Holy Spirit? O, palakpakan niyo paano? Kayo may Holy Spirit. At least, you're bound to heaven. Pero habang ikay nasa lupa pang ito, tutulungan niya tayo. Bakit niya tayo tutulungan? Hindi nga tayo marunong. Isa sa bahaging yan ay yung hindi tayo marunong manalangin. Kaya nga spirits intercession, number one reason, ay hindi nga tayo marunong. Ang tinutukoy natin ay hindi lang unsaved, maging ungrounded believers. Tingnan niyo ang talata. Yes. Humihingi ba kayo sa Diyos? Humihingi ba kayo sa Diyos? What? Praise the Lord. And receive not. Bakit tayo nananalangin pero hindi tumatanggap? Diga? Nagpipray ba tayo? Tinutugon ba niyong panalangin? Lahat ba nating hiningi? Tinugon ng Diyos? Bakit tayo humihingi walang answered prayer? Kailangan natin ang katulong. Holy Spirit. Bakit hindi natin tinatanggap? You know why? Because you ask amiss. Sige nga, Tagalogin na nga natin. 4 verse 3. Tingnan niyo po, Tagalog. Kayo nagsisingi. Nagsisingi ba kayo? Pero hindi kayo nagsisitanggap. Napakasakit, Kuya Eddie. Amen. Bakit hindi natin natatanggap yung hinihingi natin? Dili natin sapagkat nagsisihingi kayo ng masama. Kaya sasalain natin yung hinihingi natin. Baka naman sa iyo laang maganda yan. Ang saligan para masabing tama at maganda, ito. Mahal ko ang asawa ko, pero hindi pa rin maganda yon kung mas mahal ko siya kaysa sa Diyos. Tama. Mahal ko ang asawa. Mahal ko si Jimuel ko, pero mali pa rin ako kapag mas mahal ko siya kaysa pagmamahal ko sa Diyos. Tama ang mahalin ng pamilya, pero gaano mo kamahal ang Diyos? Malungkot nang dahil sa pamilya mo, nadadamay ka. Kasi baka kalaban ko ang pamilya ko, sadyang ganun. Hindi siya nagdala ng kapayapaan, kundi tabak. Ang magiging kaaway ng kasambahay ang kanyang pamilya. Bakit? Kapag merong kang ungrounded or unsaved members of the family, that will be your another problem. Salamat na lang ang asawa ko, pag gusto ko, gusto rin niya. At ang gusto ko'y gusto ko ang Diyos. Amen? Paano kayong mga mag-asawahan dito? Kaya sabi ni Des, ayaw ko na mag-asawa. Huwag kang matuwa. Bakit? Wala namang makakagusto sa'yo. Hindi ka? Oo. Kala mo ga? Kaya sabi ng Panginoon, ang sunumang gustong sumunod sa akin at hindi namumuhi sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, sa kanyang biyanan, ay hindi pwedeng maging alagad ko. Hindi mumurahin ang pagiging tagasunod ni Kristo. Hindi basta lang yan, may handa kang iwanan. Yan ang problema minsan. Iniiwanan natin ang Panginoon nang dahil sa ating pamilya. Kaya lalong hindi natin madala ang ating pamilya. Bakit? Mahina din ang ating kapit sa Panginoon. Are you with me? Amen. Is that in the Bible? Yes. Love God before anything else. The ungrounded. Tignan nyo, kayo nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap. Bakit?
Nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Alam mo, sabi nga sa inyo, malimit sa di tunay na malago sa Panginoon, ay ginagamit laang, sinasangkalan laang ang gawain ng Panginoon at ang pangalan ng Panginoon. Halimbawa, Pastor, pag-pray mo ako ha. Okay, mag-aaral. Pakatapos lang ako. Talagang akin ang 6 na poste na simbahan. Pero sa totoo na, hindi naman yun ang kanyang puso. Ginagamit lang ang pangalan ng gawain ng Panginoon. Kaya halata mo nung makagraduate, hindi mo na makita sa simbahan. Don't use the name of God in vain. Are you with me? Don't use the name of God in vain. Huwag mong sangkalanin ang Diyos sa iyong sariling kapritsyo. Maraming tao, ginagawa lamang pabalat ang church, ang ministry, dahil pa rin sa personal na agenda. Paano kung ikay nagkasakit? Paano kung ikay walay di wala? Maglilingkod ka pa rin ba? Paano kung sukdulang hindi matupad ang pangarap mong pangmundo? Yayakapin mo pa rin ba si Kristo? O ginagamit mo lang ang gawain pang paswerte? Yan ang mga prayer ng ungrounded. Not only, we don't know how to pray. Why? We don't even know how to pray. What we ought to pray for. Laging tayo nahingi ng mali. Okay, mga people, bakit gusto nyo agad may girlfriend? At boyfriend, para masabi naman na ako'y cute nang may nagkagusto sa akin. Tamo, maging sa pag-love life mo, ang agenda mo, puro payabang lang. Ba't hindi nyo tanungin yung may mga asawa na? Yun. Nami-miss ko talaga yan. Yan ang naalaala ko sa Vietnam Kaya kayo mga young people, makikinig kayo. Hindi yan biro. Mag-aral ka muna. Yung iba kayo nag-aaral na din, nakita na rin, pero namumproblema pa rin. Ito ang pinakasusi. Mag-igit ka muna sa Panginoon. Yung binasa ni Brother Lito, nais kong balikan. Kapag ang love life mo ay naglalayo kay Kristo, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya yung may mga kasintahan dito, nobyo't nobya, mag-igit kayo! Dahil may nakatingin sa inyo. Dapat yung may nobyo, may nobya, laging nasimba. Ngayon kung hindi kalooban ng Diyos yan. Hindi kalooban ng Diyos yan. Ngayon may pipilit mo, saksakan ka ng yabang. Ang love life na hindi blessing sa kalipunang ito, sumpayan. Kung kailan ka nakakita ng love life, saka ka nag-backslide, ang yabang mo! I will not order you. Sino ka man. Amen? Ang tamang love life, alam ng mga magulang. Dapat dyan nagsimula. Hindi yung kayo na, saka ka nagpaalam. Ano pa magagawa namin? Kayo na. Amen? Ngayon nga, nagsimula ka na sa mali. Bakit magtitigas-tigasan ka pa sa mali? Pagayos! Para kayo maging pagpapala. Kung hindi, lulubog ka na hindi pagpapala. Madali namang bumaba kung naiintindihan mo talaga ang tama. Di ba kayo nabe-bless kay Tanoy ngayon? Kay Rosemary? Gumawa sila ng invitation. Ang pinupromote ay kitchen. Pero kasama ang invitation ng simbahan. Bakit kami walang tinda paglinggo? Nagmumotor, papunta ng simbahan. Kaya kami walang tinda ng linggo, sa hapon lang. Di ka ganda ng ganon? Pwede naman Pwede naman Amen? Tapos matitisod ka sa pangaral nito. Bakit? Hindi mo alam na nakakatisod ka rin yung ugali mo. Hindi lahat ng katitisuran mali. Si Kristo ay batong katitisuran. Pero siya hindi mali. Hindi lahat ng kinatitisuran mali. Ang kalimitang mali yung natitisod. Amen? Ay tama pinakinggan mo, bet ikaw natisod. Di nagpakilala ka lang kung sino ka.
Amen? Nga-miss ko ito wala ito sa Vietnam. Amen? Ba't tayo nagsisingi? Wala. Mali kasi nga hinihingi. Sinasangkalan lang natin ang pangalan ng Panginoon. Tanyo ha, kalimitan na nalangin sa Panginoon. Halata mo, sinangkalan lang ang Panginoon. Sinangkalan lang ang gawain ng Panginoon. Nung magkaroon, nasaan ang tithes? Nasaan ang offering? Wala nang ang tithes, wala nang offering. Ito pa, malala. Wala rin siya. Why? We don't know how to pray. And we don't know what to pray for. That's why Spirit's intercession. The reason, di tayo marunong. Kasama na unbeliever, kasama na ungrounded believers. Are you with me? Then number 2, not only the reason of a Spirit intercession, but also the Russells. The Russells. 26 verse B. That is the synonym of groanings. Tayo ba nananalangin na may paghibik? Panginoon, kapatid na naman. Kaibigan na naman. Alam niyo, kalimitan ng ating pananagoy, pag tayo namatay lang ng ating mahal sa buhay, pag nalugi tayo sa ating business, pang-atin pa rin. Kailan tayo tumagkoy sa tamang pananalangin? Hindi tayo marunong. Bakit kung tayo umiiyak man? Kasi ang lakas ng lindol, Panginoon. Tumataghoy ka dahil takot ka, sarili pa rin ang hugot. Hindi talaga tayo marunong manalangin, maging tumaghoy sa pananalangin. Pastor, nandiyan na ang maniningil. Taghoy ka ron din eh. Bakit? Wala pa pambayad. Pero may tamang pananaghoy na hindi natin alam. Kaya may Holy Spirit. Are you with me? Sino dito nananalangin? Nananalangin may pagtaghoy. Amen? At ano ang content ng pagtaghoy mo? Tingnan niyo po. Una, Spirit's intercession, not only the reason, but the Russells. Alam ba kung saan? Pag sinabing prayer with groanings, ito pa yung groaning for godliness. Groaning for godliness. Nandiyan ba kayo? Kailang ka nanalangin na ikaw ay umay na sa kasalanan at pagod ka na sa kasalanan. Ano kapag ganun ang nararamdaman mo, yun ang hibik ng Holy Spirit. Na hindi tayo marunong yan. Alam niyo ba kung bakit ang Holy Spirit nag-i-interested sa atin? Kasi hindi tayo marunong manalangin ng tama at humangi ng tama. Bakit? Ang ating minsan hinihingi ay kung alin pa yung magsug-sug sa atin sa pagkakamali at paglayo. Pero the very essence, the very principle, the very core, the very substance of the prayers of the Holy Spirit's prayer, He helped us to groan, to wrestle against sinful nature of ours. Are you with me? Kailang ka na nalangin, Lord, tulungan niyo po kung huwag nang manood ng pornography. Amen? Kailan ka nananalangin na, Lord, tulungan niyo po akong magtapat na sa tithes. Magtapat na sa pag-akin ng kaluluwa hanggat hindi Holy Spirit ang nasa atin. Maging sa ating pag-angal, sa ating paghingi, walang kinalaman sa pagpapakabanal. Sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Are you with me? Yan niyo po ang 8:6 hanggang 8. 8:6 hanggang 8. Nandiyan pa ba kayo?
For to be carnally minded is death. Ang pag-isip ng laman ay kamatayan. Pero yung isip ng spiritual, alam niyo po, ang tao, hanggat walang paglago at spiritual na pagkaintindi o walang karanasan sa Panginoon pa, ang takbo ng utak, maging sa panalangin, carnal-minded. Puro pang laman lang. Verse 7. Because the carnal mind is enmity against God. Alam niyo mga kapatid, kaya ang Holy Spirit ay talagang gano'n na lang ang panalangin. Bakit? Siya ang nakakamalay ng masamang hilig ng laman na nakatira sa atin. Bago natin mamalayan ang bigat noon, siya muna ang nakakamalay noon. Are you listening? Amen? Kaya ang sumisigaw, kaya ang tumataghoy, kaya ang nananalangin, na yamang sina sa atin, ay nadadamay tayo sa pagtaghoy na yon. Ang pagtaghoy, ang panalangin, ay may kinalaman, hindi sa pagdami lang ng pera mo, hindi sa pagkasinsilang ng business mo. No! Ang kanyang primary concern is about holiness. Madali na ang biyaya kapag nandun ang kabanalan. Madali na ang kagalakan na tunay kapag nandun ang kabanalan. At ang Holy Spirit ang nakakadama ng lungkot sa kasalanan. Hindi tayo marunong yan. Masaya nga tayo sa kasalanan eh. Alam natin ang mali, pero bakit nandun pa rin tayo? Baka mahina ang dagok ng Holy Spirit. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not the subject of the law of God. Neither indeed can be. Verse 8. Are you with me? So then they that are in the flesh cannot please God. Yan. Pagdating po ng verse 11 and 12. So then, they that are in the flesh cannot please God. Verse 9. Sama ka? 11 and 12. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. So ang laman nagnanasa ng laban sa Espiritu. Diga? So kaya ang Holy Spirit ang tumitaghoy. Ang Holy Spirit ang nag-groan. Bakit siya ang talagang tutol sa masamang hilig ng laman? At doon tayo niya tinutulungan. Dahil hindi tayo kasing sensitive ng Holy Spirit sa kasalanan. Amen. Amen. Meron nga dyan maghapon na nag-Mobile Legend, pangiti-ngiti pa lang. Nanood na ng pornography, pangiti-ngiti pa rin, parang walang nangyari. Hindi ka kasi marunong mag-groan sa kasalanan. Ako at tayo. Pero ang Holy Spirit groaning for us. Are you with me? Amen? Groaning. Have you experienced that? Saan lang kayo tumataghoy? Wala akong pera, Panginoon. Paano na ang aking anak? Walang pang matrikula. Ganun lang ang abot natin. Pero kailan tayo humibig? Dahil tayo dinadala sa kasalanan. Dahil tayo nabubuhay sa kasalanan. When was the last time we groan because of sin? Tagal hindi nagsisimba, masaya pa rin. Feeling okay pa rin. Where is the Holy Spirit? Where is the Holy Spirit? Tagal ka nang di nagtatice, masaya ka pa rin. Tagal ka nang di nag-aakay ng kalwa, masaya ka pa rin. Tagal ka nang hindi nagbabasa ng Bible, masaya ka pa rin. Hindi ka talaga Hindi. Nasaan ang Holy Spirit? Available. Andiyan ang Holy Spirit. Para tayo, kaya nga, grieve not the Holy Spirit. Grieve not the Holy Spirit. Alam mo kung bakit tayo tumataghoy? Dahil may Holy Spirit na nasasaktan kapag tayo nakagagawa na hindi niya kalooban. At idadamay niya tayo yamang tayo connected sa Kanya. Kung ano yung bigat niya, dapat bigat din natin. Kung ano yung Kanyang galak-galak din dapat natin. Kung ano ang Kanyang concern, dapat yun din ang concern natin. Are you with me? Are you with me? Is that a reality?
But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead, siya, ang Holy Spirit na bumangon kay Kristo sa kanyang katawan, ay siya din bibigay sa inyong katawan na may kamatayan. Ibig sabihin talaga, ang Holy Spirit ang nagtumutulong sa atin para itong lamang ito wag na mabuhay lagi sa kasalanan. Kaya nagpaparamdam siya ng bigat sa kasalanan sa kanyang tinitirahan. At yun ang ating isinisigaw. Hindi lang dahil tayo may trangkaso, hindi lang hindi tayo makatulog hanggang umaga, hindi lang dahil tayo walang pera. Physical groaning lang yan. Pero ang the main groan, wrestle, is we wrestle after holiness. Man, groaning for godliness. Yan ang wrestle. Basahin po natin. Verse 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Talagang kapag tayo may Holy Spirit, tutulungan niya tayo na huwag mabuhay lagi sa gusto ng laman at wala tayong utang na loob sa laman. Holy Spirit kasi ang nagbibigay sa atin ng ganong desire. Kaya walang magaling na Kristiyano, kundi magaling na Holy Spirit na nakatira sa Kanya. Maliwanag ko ba? Basahin natin verse B ulit. Verse 26. Verse 26. Nandiyan po ba kayo? Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Saan tayo tinutulungan? For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us. Groanings, which cannot be uttered. Mahirap baybayin, mahirap sabihin. Matinding tumangis ang Holy Spirit. Dahil siya napipighati. Amen? Ang tunay na satisfaction ay hindi yung earthly answered, but yung ang Holy Spirit ay nasasatisfied sa kanyang tinitirahan. Kumusta kaya, ano kaya ang nakikita ng Holy Spirit sa pinapanood natin? Nasasatisfied ba ang Holy Spirit sa pinapanood natin? Nasasatisfied ba ang Holy Spirit sa mga pinupuntahan natin? Sa mga kinahihiligan natin? If not, do you feel His groaning? Do you feel the way He groans? Amen? Kaya, sabi ng Bible, masasaya ang malulungkot. Bago ka pasayahin ng Panginoon, palulungkotin ka mo niya. Sasampalin ka muna bago ka alukin. Sampalok. Amen? Kung gusto mo maging masaya, pakiramdaman mo kung may nalulungkot na Holy Spirit. Pinararamdam sa iyo para pagsisihan yung nagpapalungkot sa Kanya. Pag naramdaman mo yan at isusuka mo yan, sasaya ka. Amen? The fruit of the Holy Spirit is joy. Are you with me? Do you have the Holy Spirit? Dapat ang Holy Spirit, hindi mo siya dama lang sa kagalakan, dama mo rin siya sa kalungkutan. Tayo ba, lalo nang unsaved ka, hindi ka naman malungkot sa kasalanan eh. Ngayon, kung may Holy Spirit ka na, sana malungkot talaga tayo sa kasalanan. We groan. Not only groaning for godliness, but also groaning for glorified body. Are you with me? Tignan niyo po ang verse 22 and 23. Andiyan po ba kayo? For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together with, until now. Kahit nga ang mundo nahahapis na rin sa mga nangyayari. Kahit nga mga puno, nahahapis na sa mga illegal lagger. Kahit nga ang ating mga ulap, nahahapis na rin sa mga pollution. Tama ba? Kahit nga mga naiya natin, nahahapis na sa mga laglag bala. Tama ba? Ang community, nahahapis na sa maraming magnanakaw. Ang ating community, ang ating government, hapis na sa mandurugas ng ating PhilHealth. Maging ang ating mundo, komunidad ay nahahapis. Mas lalong dapat ang anak ng Diyos, ang hapis na hapis. Dahil dito, tinutulungan tayo ng Holy Spirit, Lord,
sana dumating ka na at paltan mo na itong katawan kong itong pagod na sa kasalanan. Tingnan niyo po ang verse 20, tingnan niyo po, verse 23. And not only they, hindi lang sila nahahapis. Pati nga mga ibon, lito na eh. Hindi na nila alam ang summer. Bakit? Dati ako ng ganitong panahon na babae, bit ngayon wala na doon, puro bubong na. Dati balanggutan yun eh. Nalilito na rin sila sa winter. Marami nag-groan. Mas more dapat ang mga anak ng Diyos. Anong groan? And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan with ourselves, waiting for the adoption to wit the redemption of our body. Ay mga kapatid, kapag imalay na malay sa kasalanan, mamira, gusto mo nang dumating ang Panginoon para matapos ng buhay sa pagkakasala. Are we groaning like that? Are we still enjoying the pleasure of sin? Amen? Paano wag ka pang darating? Wala pa akong apo. Huwag kang manalangin na magkaroon ng apo kung ikaw ay lolong hindi nasimba. Dadagdag lang maraming hindi sisimba. Tama? Huwag kang mangarap ng maraming anak kung kayong mga magulang pangkal sa Panginoon. Maraming mga batang mamamalay lamang sa mga walang pakialam sa Panginoon. Ang magandang mga magulang, yung siphayo sa buhay na hindi ginagamit ng Diyos. Dadagdagan ka na isang tribong anak. Bakit? Magandang ang halimbawang mga magulang. Hindi ko sinasabi mag-rapture na ngayon, pero at least we feel like that spiritually. Pagod ka na sa old nature mo. Amen. Totoo yan. Tatanungin ko kayo. Lalo yung mayayabang, nakaalam lang ng kaunti, akala may kung sino na. Wala na yung servant spirit. Tama? Mapagod ka sa ugaling ganyan. Amen? Sa totoo na, ang tunay na halago, hindi na kailangan utusan yan. Nagkukusa na yan. Ang totoo na halago, hindi na inuutusan. Nagkukusa na yan. Are you with me? Pero mga batid, ang tao, kita ko, ang bigat sa aking puso. Pero gano'n kang hirap magpalago ng Kristiyano ngayon? Kasi inakala mong malago na, hindi rin pala eh. Ang hirap, namamasdan nyo ba? May nababaptize, buwan lang wala na. Iba't kala mo magpapatuloy, wala na rin ngayon. The battle is serious. We're not in the playground. We're in the battlefield. Amen? Kaya maraming hindi mga masyadong malago. Nilagay ko sa Facebook, kung bakit mahirap palagoy ng Kristiyano, mas mahal ang sarili. Mas dala-dala ng material na bagay. At lulong sa gadgets. Hindi masama ang magkaroon ng pagkain. Diyos ang nagbibigay niya. Hindi masama ang magkaroon ng bahay. Diyos ang nagbibigay niya. Hindi masama ang may pinag-aralan. Kailan na nagiging masama yan? Pag dyan ka mas labis na nagkukumahog, pero naiiwanan mo na yung dapat sa Panginoon. Are you with me? Amen? Tama ba? Kumusta kayo pag wala kayo dito? Kumusta kayo pag wala kayo ng araw na linggo? Mas mahalaga ba yung dahilan kung bakit wala ka? Tama ba? Amen? Naintindihan ba ko yung people? Well, hindi ito mahirap intindihin kung meron kang sukat, ipag-intindi. Kung meron kang Holy Spirit, hindi na para ilabora pa ng mahaba. Dahil ramdam yan ng may Holy Spirit. Amen? And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting. Yun. Kayo ba'y nag-aantay ng pagbabalik ng Panginoon? Kayo ba'y atat nang bumalik ang Panginoon?
Ako, pambira, di pa ako nanalo doon sa aking laban sa... Bumili pa nga ako ng bala eh. Ang babaw naman ang kaligayahan mo. Nauubos ang pera mo sa computer, hindi ka naman nagtatice. Kayo mga kabataan, ubos ang pangbaon nyo supposed to be. Lalo kung kayo ay tinutulungan laang sa pamasahe para lang makaten. Tapos kung lumustay ka ng iyong pera sa games, gayon na lang, mahiya ka sa kalis mo. Mahiya ka sa kalis mo kung may kalis ka. Tinutulungan ka ng iba, tapos nagkakapera ka kung saan-saan mo lang ginagamit. Kapal ng mukha mo. Amen? Amen? Masakit yan. Pero totoo yan. Alam mo, kailangan ito para magising tayo. Para magising tayo. Sa akin, pagka ang cellphone hindi na nakakalwalhati sa Diyos, busagin mo na yan. Amen? Amen? Ang daming hindi mo lang nagpo-post ng mga verses. Hindi ka na nga nahayo. Eh di mag-post ka mala ng verse, yung iba hindi mo lang makalike. Pero ang daming pinapanood sa cellphone hindi ayos. Nakakahiyang buhay. Are you with me? Yan pa ang problema, hindi tayo marunong makaramdam ng kahihiyan. Yan pa ang mahirap. Pag tayo hindi na marunong mahiya. Are you with me? Amen! Talagang masakit talaga ang katotohanan. Hindi na naimik eh. Sarap mag-rapture. Una, alam nyo, dito nga ha, pasensya na kayo, time late na konti. Nung sumakit ang aking garne, hindi ko talaga ito maitaas. Hindi, nagising ako na alas 12, wala pang alas 12, hindi na ako makatulog. Pagsasakit, nadamay. Ang dating dinadayin ko yung sikot, ang sakit ay likod, at saka siko. Alam mo, nung ato ang sumakit, hindi ko naramdaman sakit ng likod. At saka sakit ng siko. Bakit? Ito yung namamayani. Kaya pala sabi ni Spurgeon, pag takot ka sa Panginoon, mawawala ang iba mong kinatatakutan. Kaya yung iba ay takot na takot sa problema. Paano hindi takot sa Panginoon? Tama ba? Naiintindihan nyo ba yun? Oh, kayo ang laging pilit kong iintindihan kung bakit kayo lukakina. Pero kung TV kaya pinapanood nyo, ganyan kaya kayo. Lalo talk and text at saka Amen? Pumunta tayo na matuto dito. Tama. Are you excited to meet Jesus? Ramdam ko na uli ang sakit ng likod ko. Bakit? Nawala na yung sakit ko dito eh. Ari naman talaga yung original na masakit. Nasapawan lang na rin. Pero nung mahilot ni Sister Rhea, iba-iba. Grabe pala yan. Kapatid, susunod ulit. Parang masakit na ulit. Ano? Amen? Masarap na makita ang Panginoon. Kahit ang aking anak ay maliit pa, basta sinusure ko lang, ligtas ka na ba, Jimwell? Sana nagsisisi ka talaga. Sana nananampalataya ka kay Kristo. Para wala na akong batinga. Kung mag-rapture man, di tayo sama-samang pamilya. Yung iba naman, pangaralan ko na. Kung bagay malinis na nga aking dugo sa kanila. Tama? Ginagampanan ko pa hanggang ngayon. Pinapangaral ko talaga. Sa pangaral ngayon nakabot ng Vietnam. Pinapangaral ko. Kaya anytime dumating at least nagampanan ko nga ang dapat gampanan. Kumusta ka? Kumusta ka? Aking mahal. Amen. Kumusta ka? Alam mo kung bakit maraming taong ay bumalik ang Panginoon, masaya pa sa pagbabackslide. Masaya pa sa pakasalanan. Oy, naiintindihan mo ka ako? Tutumba ka na eh. Ha? Ha? Naiintindihan ba ako? Kaliwa-liwanag na sinasabi ko, hindi patumba na. Makinig tayo! Baka pag ikaw pinaupo ko, din wala kang sabihin. Amen? Pinag-paper niyo ba, pastor niyo? Makinig! Wala ka pang alam para tulugan mo ako. Amen? Totoo yan. Lalo sa ngayong buhay, pag-iwang-giwang. Nandito ka lang, paminsan-minsan, lagi ka namang wala.
Makinig ka! Hindi ka nagbibigay ng tayo sa offering? Makinig ka! Hindi ka nag-aakay ng kalawa? Wala kang alam kundi bulsura ng iyong bahay? Makinig ka! Kaya ayaw pang bumalik ang Panginoon. Wala ka pang ginagawa talaga sa Panginoon. Then last, the right request. The right request. Spirit's intercession, the reason, the Russell, the right request. Alam mo, ang Holy Spirit lang makapagbibigay sa atin ng tamang request. Kapag walang Holy Spirit, puro latest na cellphone lang ang gusto mo. Latest na sakyan. Kaya ikaw kumahog sa pag-aaral. Hindi masama mag-aral. Pero inubos mo na ang buhay mo. Wala kang pagsimba. Nangangarap ka lang isang araw, iluluha mo. Dahil ang the best investment among investments is this investment for eternity. Hindi ako saludo sa masipag mag-aral, pero pangkal naman sa gawaing pang-Panginoon. Mas saludo ako na ikaw'y masipag sa Panginoon, masikap din sa school. Ganong kabisi ang kay Brother Albert na pagtatrabaho? Oh, hindi mo siya kalalaki ng kanyang ilong. Dahil mas malaki ang ilong ko sa kanya. Ang iniwalang pagod na pagod yan. Pero may kwerpa siya. Natuturo pa sa school. Leader pa ng merit. Di ba kayo nangingilabot doon? Kayo naman pailahilata lang sa bahay, hindi pa makapagsimba maghapon. Di ba? Bakit? Ang pangarap lang natin pang lupa. Hindi pang Diyos. Let me tell you, hubad tayong dumating, hubad din tayong babalik. Wala tayong dinalang anuman, aalis tayong walang dala. Kaya ang pagkumahuban natin ay ang pagsusumikap sa Panginoon. The right request. Tingnan niyo po, sabi. Sige, balisan na lang po natin. Likewise, the Spirit also help at our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. Hindi tayo marunong manalangin kung anong ating pananalangin. But the Spirit itself make it intercession for us with groanings which cannot be uttered. Verse 27, and he that searcheth the hearts knoweth what is in the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Alam niyo po, ang Holy Spirit kaya tinutulungan tayo, dadalhin niya tayo sa kalooban ng Diyos. Yan ang dapat itinataghoy, yung kalooban ng Diyos. Napapaibig ka sa babae, manalangin, Lord, siya may kalooban ng Diyos. Paano ka mananalangin siyang kalooban ng Diyos eh? Pagkakatapos ang isip, punta na agad sa iba. Ano, pinaglalaroan mo lang mga babae dito? Amen? Ang hirap eh, playboy, wala mang girlfriend. Amen? Amen! Oh, ang iba, hindi naman kayo, masama-sama ang loob. Alam mo, hindi lahat ng kinasasama ng loob, mali. Pag sumama ang loob mo dahil nakapakinig ka ng tama, talagang masama ang loob mo. At sasama pa ang mukha mo. Amen? Yung kalimitan ng taong may kimkim na sama ng loob. Tingnan niyo po ang mukha niya, ibang aura. Di ka? Kaya ako saksakan ng sama ang loob eh. Di ka? Tingnan niyo po, mayroong kagaganda, hindi makatunghay. Bakit? Masama ang loob. Mayroong mga sama-sama, dapat na yung lagi nakatungo. Siya pang tunghay na tunghay. Bakit? Magaan ang kalooban. Amen? Kaya yung lobo nakaka-apekto sa labas. Salamat. Kayo mga young people, hindi pa tamang umibig pag young people pa. Ibigin mo ang Panginoon. Hanggang ikay manliligaw na, ibigin mo pa rin ang Panginoon. Hanggang sa ikay mamatay. Dahil ang Panginoon ay hindi lang Panginoon ng kahapon. Siya'y Panginoon pa rin ngayon. Kaya wag mong ipagbabaoy, ako'y nang una-unay ang galing. Bakit? Ang Panginoon ba'y Panginoon lang ng una? Siya'y Panginoon pa rin hanggang ngayon. At siya'y Panginoon pa rin sa darating. Kaya wag mong pangbabaoy, ako'y nang una-unay. Ang Panginoon ay hindi una-una lang. Siya'y Panginoon pa rin hanggang ngayon. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Kaya ako nakapag-asawa, nasa kalooban ng Diyos. Una, ligtas. Pandalwa, maganda.
Pantatlo, masipag. Pang-apat, mabait. Maganda ba? Mabait. Maganda? Masipag. Maganda? Matalino. Yung iba, wala akong magawa talaga. Amen? Anong aking gagawin sa inyo? Ako'y humihibik na ng paghibik na hindi maisa-isay. Then last, Romans chapter 12, verse 1 and 2. 12, verse 1 and 2. Are you there? Kaya ako hindi matapos dahil ninyo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Kung sisimba ka rin lang, dapat masigla. Holy! Kaya minsan tayo hindi masigla, nasa kasalanan tayo eh. Walang masiglang anak ng Diyos na sisimba na nasa kasalanan. Kaya nga, we cannot offer ourselves a living sacrifice if we do not live holily. Acceptable. Ibig sabihin, kapag tayo sumasamba na parang may sipuning manok at tayo nasa kasalanan, hindi tayo acceptable. Which is your reasonable service? Then verse 2, how is that to become possible? Tingnan po, and be not conformed to this world. Kaya mga kapatid, para tayo po ay makapanalangin ng tama, igagabay tayo ng Holy Spirit, huwag tayong umayon sa mundong ito. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Laging tayo dadalhin ng Holy Spirit sa kanyang gusto, hindi sa gusto natin. At ang gusto ng Diyos, yan ang the best. Si Kristo nga, not my will, but thy will be done. Amen? Not our will, but the will of God. Diyan tayo tutulungan ng Holy Spirit. Huwag natin ipilit yung hindi naman kalooban ng Diyos. Luluha tayo dyan. Tapos, binigyan na nga ng pagkakataon, ayaw pa mag-igi. Magsikap tayo. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po ng marami. Napakaganda ng